Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala po ako na ang Panginoon ay kinausap po tayo ngayong araw na ito. Tayo po ay nagkaroon ng matinding connection sa Kanya. I believe that God already prepared our hearts today sa pag-receive ng Kanyang banal na salita. Dahil ngayong araw na po na ito, papakainin tayo na makapangyarihan, napaka-importante, healthy na salita ng Diyos na kung saan naniniwala ako magpuproduce po ito ng matinding growth sa ating buhay. Ano man po ang ating pinagdadaanan, kaya hindi po nagkataon na tayo po ay nandirito ngayong araw na ito, hindi nagkataon na first time mo na nag-tune in dito o ikaw ay nakakapanood ngayong araw na ito, whether may nag-invite sa iyo o wala, naniniwala ako na ang Panginoon ay napaka-sovereign niya. Ang Panginoon ay kumikilos sa atin ngayon. Just sit back and relax. Umpisan mo at tapusin mo ang mensaheng ito at naniniwala po ako na may gagawing napakagandang bagay ang Panginoon sa ating mga buhay ngayong araw na ito. So praise the Lord. Magandang araw po sa bawat isa wherever you are today. Naniniwala po ako na kaya tayong abutin ng ating Panginoon. By the way, we're on the third installment of our series for the month of June entitled Pressure Points. So dito po sa series na ito, we're talking about how to deal positively with pressure points. Lahat po tayo ay may mga pressures na nararanasan sa ating buhay. Pero dito sa series na ito, i-discover natin how to let pressure push us deeper into our journey with Jesus. How to let pressure push us deeper into our journey with Jesus. Paano tayo lalong mapapalago? Itong mga pressures na ito, pilit kang ibabaon eh. Pero paano ka lalong, habang binabaong ka, lalo kang lumalalim. Ito yung habang pinahihirapan ka, lalo kang sumisikat. Yung pinahihirapan ka, lalo kang sumasagana. Ito yung nahihirapan ka, pero lalo kang umaayos sa buhay, lalo kang nagtatagumpay. At higit sa lahat, nahihirapan ka, pero lalo kang lumalalim kay Lord. Lalo kang umaayos yung karakter natin, lalo tayong lumalago. So dito po sa series na ito, naniniwala po ako na walang masasayang na pressure na ating mararanasan. Kasi tad tayo ng pressure ngayon. Pressure can make or break us. Pero paano ito magiging para sa atin and not against us? Paano natin ito mapapakinabangan ng maayos? So let's get started. Alam niyo po, in 1679, isang French physicist na nagngangalang Denis Papin, or better known for his studies on steam. So napakagaling na itong physicist na ito pagdating sa pag-aaral niya patungkol sa steam. At yung inimbento niya na steam digester. Ito pong steam digester na ito, nag-a-attempt po ito na i-reduce yung cooking time of food. Ibig sabihin, mas mapapabilis ng mas maayos, mas maluluto ng mas maayos at mas mabilis yung niluluto mong pagkain. So makakatulong ito sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao at makakatulong ito maging sa negosyo. Kasi mas mabilis na naluluto pero mas maayos siya na naluluto. Actually, itong ginamit niya, ang tawag doon ay airtight cooker at that time, ginamit niya yung steam pressure para lalong itaas yung boiling point ng tubig. At sa ganitong paraan ay maluluto ang pagkain ng mas mabilis at mas pulido. So ginagamit niya yung pressure na yon o yung napakataas na uri ng pressure, paano mas mapapabilis at mas mapapapulido yung pagluto sa pagkain. Actually, pressure cooking is the process of cooking food under high pressure steam. So kapag nilagyan mo yan ng steam o kaya water-based na cooking liquid, tapos sinil mo yon sa isang lalagyan na ang tawag ay pressure cooker, ay mas mapapabilis at mas mapapapulido yung ating lulutuin. Although dumating yung panahon, actually bumaba yan, but during 1950s, biruin nyo 1679 pa ito na-invent. Pero no 1950s, halos 37% ng American household ay meron nito, pero bumaba siya ng konti. At that time, syempre, nagkaroon ng mga aberya ito, pero pagkaraan ng ilang taon ay tumaas ulit siya.
pero nagkaroon siya ng kasabayan ngayon, yung mga microwave oven na tinatawag, pero ngayon umaangat ulit siya kasi lalo itong napupulido. What's the point? Sa makatuwid, ang pressure ay pwedeng magluto ng pangarap. Ang pressure ay pwedeng magluto ng masarap na tagumpay. Biruin mo, gagamitin mo yung high pressure para lang mas mapulido mo ang isang bagay. Para lang mas maluto mo ng mas mabilis ang isang pagkain. Uulitin ko, ang pressure ay pwedeng magluto ng isang pangarap. Ang pressure ay pwedeng magluto ng isang masarap na tagumpay. So tayo man ay may kabigatan na nararamdaman ngayon. So paano mo ito mapapakinabangan? So paano mapapakinabangan ang bigat na nararamdaman? Paano magiging pakinabang ito sa atin? How to succeed under pressure? Kapag ikaw ay nape-pressure na, paano mo magagamit yun? Paano mo mapapakinabangan yung bigat na nararamdaman mo ngayon? Kasi pwedeng, dahil nga mabigat, hindi ka nakikilos, hindi ka na makakapagtrabaho, hindi ka na magiging effective sa buhay, pati yung relationship masisira, pati yung career masisira. Bakit? Mabigat eh. Pero pwede palang mapakinabangan ang bigat na nararamdaman. Kung yung pressure ay lumuluto ng masarap na pagkain ng mas mabilis at mas pulido, ito din pressure na ito ay pwede natin magamit para lumuto ng ating pangarap sa kabila ng mabigat na nararamdaman natin. Ngayon ang tanong, paano? So ito po yung sasagutin natin ngayong araw na ito. At tutulungan tayo ng Panginoon, tuturuan tayo ng Panginoon, paano mo mapapakinabangan ang bigat na iyong nararamdaman. I want you to open your Bible with me in 2 Thessalonians chapter 1, verses 3 to 4. 2 Thessalonians chapter 1, verses 3 to 4. Basahin ko po sa Easy English Bible. You are like brothers and sisters to us, and we ought to thank God because of you always. We should thank Him because you are learning to believe Christ more and more. And each of you is loving each other, Christian, more and more. Verse 4, as a result, we speak about you to God's other group of believers. So we are so happy to tell them about you. You are showing how God's people should live. People often cause you bad trouble and pain because you are Christians. But you are continuing to believe Christ. You are continuing to be patient and brave. So here mga kapatid, the Apostle Paul wrote 2 Thessalonians a few months after na isulat yung 1 Thessalonians. Actually, pagtapos isulat yung 1 Thessalonians, more than 6 months, dinugtungan niya na agad ito. yung 1 Thessalonians na kanyang isinulat. As you would expect, itong church na ito sa Thessalonica was not free of problems. In fact, wala naman talagang church na walang problema. First, ano yung mga nararanasan nilang problema nung panahon na ito? They were experiencing trials and persecutions, malinaw naman, na binabanggit sa text. Second, they were confused over some false teaching regarding the day of the Lord. Na-confuse sila sa teaching about eschatology. Yung end ng mga bagay-bagay, kaya dito sa passage na ito, kinurek din ito ni Apostle Paul. And thirdly, na problema nila, some lazy church members were not working. Yung mga tamad na miyembro nila, talagang hindi na nagtatrabaho at umaasa na lang sila sa mga mayroon na mga kasama nila. Di na sila gumagalaw. Yung walang magawa, walang problema yun eh. Pero yung may magagawa ka pa, pero hindi ka gumagawa, yun ang problema dahil umaasa na lang sila sa mga mayroon nung panahon na ito, kaya pa naman nilang gumawa. Yun ang isa sa mga problema na nire-resolve ni Apostle Paul. By the way, sinabi na po natin yan, kapag tayo nag-i-interpret ng Bible, isa sa pinaka-importanting kapamaraanan, wag lang basa ng basa, of course. Number one, for you to interpret the Bible correctly, you must check the literary genre nung binabasa mo. Ang Bible po, mga kapatid, it is an art.
Napaka-artistic ng ating Panginoon. So iba kapag nagbabasa ka ng narrative, at iba rin kapag nagbabasa ka ng prophecy. Tulad naman nito, ang genre nito ay epistle. It is a letter. So sinabi natin, may mga rules pagdating sa pagbabasa ng iba't ibang genre. Kapag nagbasa ka ng narrative, may rule dyan. Kaya nga ang hermeneutics, it is a science and art of biblical interpretation. Ngayon, ito ay letter. So may importanteng rules kapag nagbabasa tayo ng letter. Number 1, titignan mo doon yung commendation. Ano yung pinagmamapuri ng sumulat dito? Pangalawa ay correction. Correction, ano yung problema? Malamang may problema, pero yung dalawang yan halos, napaka-importante niyan, correction, commendation. At dito sa passage natin ngayon, pambihira na hit yung dalawa. Kaya kapag nagbabasa ka, hahanapin mo agad yon kasi alam mo na yung genre na binabasa mo eh. So nakakatulong ito ng malaki. Ulitin ko 3 mabibigat na problema, nakakaranas ng persecutions, may mga tamad na miyembro, may maling turo about eschatology or doctrine of last things, but in spite of these problems, it was a healthy church. Sa kabila ng iba't iba, samot-saring problema na kanilang nararanasan, napakalusog na simbahan pa rin ito. They were growing in faith, love, and endurance under persecution. Biruin mo, lalo silang lumalago under persecution. Kaya nga, ang katanungan natin ay, paano mapapakinabangan? Ang bigat na nararamdaman. They were under persecution nung panahon na ito. Paano sila nakaluto ng tagumpay? Kahit na mabigat yung nararamdaman nila, kahit na mabigat yung sitwasyon nila, paano sila nakaluto nito? So join me in our message today entitled Pressure Cooker. Paano luluto ito, yung pressure na ito, literal na pressure to, na nangyayari sa ating buhay? Paano ako makakaluto ng masarap na tagumpay sa kabila ng mabigat na nararamdaman? Ulitin ko, ang pressure ay pwedeng magluto ng pangarap. Pwede. Actually, sabi sa verse 4 in the New American Standard Bible, therefore we ourselves speak proudly of you among the churches of God for your perseverance and faith in the midst of all your persecutions and afflictions which you endure. Biruin mo, in the midst of the persecutions and afflictions. Yung ginamit dito sa afflictions, mga kapatid, ay tilipsis sa Greek, na ang ibig sabihin literal, pressure. So ano yung ini-endure dito ng mga believers? Actually, maraming mga binanggit si Apostle Paul dito para ma-describe niya yung sitwasyon. Pero mga kapatid, itong tribulations na binanggit niya dito, itong afflictions na binanggit niya dito, it literally means pressures. So mapapansin natin na hindi madali yung pinagdadaanan dito ng mga mananampalataya. Kasi ang daming mga adjectives na ginamit dito, ang daming mga descriptions na binanggit dito ni Apostle Paul para lang ipaliwanag yung pinagdadaanan nilang bigat. Para lang maipaliwanag yung hirap na pinagdadaanan nila. So Christians in Thessalonica were not having an easy time. But God never wastes sufferings. God never wastes pressures. So, pressures work for us, not against us. If you are a believer, pressure will work for you and not against you. How to succeed under pressure? Paano ka luluto ngayon ng napakasarap na tagumpay sa bigat na iyong nararamdaman? If you're ready right now, naniniwala ka na ikaw itong kakausapin ni Lord at naniniwala ka na ngayong araw na ito
ay palalakasin ka, patatatagin ka, at pagtatagumpayin ka ng Panginoon. If you believe that right now, we want you to type the word Amen. Diyan sa comment section ngayong araw na ito, i-declare mo yan. Lahat ng mapapakinggan mo ngayong araw na ito ay magiging kapakinabang at pagpapala para sa iyo. How to succeed under pressure. How? Number 1, verse 3. We ought always to give thanks to God for you. Sabi ni Apostle Paul, brothers, as is right, sabi niyang ganon, because your faith is growing abundantly. It's growing abundantly. How to succeed under pressure? Paano mo mapapakinabangan yung bigat na yung nararamdaman? Number 1, grow your faith. Sa panahon na matindi yung mabigat na yung nararamdaman mo, ito yung opportunity mo na mag-grow ang pananampalataya mo. So dito sa verse na ito, si Paul, Silas or Silvanus na binanggit sa ibang translation, saka si Timothy, inassure nila yung church sa Thessalonica na karapat dapat kayong pasalamatan. Grabe kayo, sinasabi ko, mapapansin nyo lang to. Yung description ni Apostle Paul, parang sinasabi niya dito, antindi nyo. Grabe kayo. Sinasabi niya dito, pinasasalamatan niya yung mga mananampalataya dito sa at least dalawang importanteng rason. Pero yung una, that's it, because the Thessalonians' faith was growing extremely well. Actually, yung expression dito, to grow abundantly, because your faith is growing abundantly. Actually, yung Greek word na ginamit po dito ay mahalata mo na agad kakaiba tong word na ito eh. Nung sinabi niyang growing abundantly, yung Greek na ginamit dito ay hyperuxano. Hyperuxano. Ang ibig sabihin nito is to increase exceedingly. Biruin mo, isipan mo itong maigi kapatid, nahihirapan na sila na hindi pangkaraniwan na hirap, pero hindi rin pangkaraniwan yung kanilang response. Kapatid, ang hindi pangkaraniwang pinagdadaanan mo ay nagde-demand na hindi rin pangkaraniwang response. Tinapatan nila yon ngayon. Ikaw ba may pinagdadaanan na kakaiba? Dapat kakaiba rin yung response mo dyan. Kasi kung pareho lang, baka hindi mo kakayanin. Kailangan kakaiba lang. Kakaiba yung gagawin mo. So dito, pinalago lalo nila yung kanilang pananampalataya. In fact, sabi sa The Message version, your faith is growing phenomenally. Kaya tama yung translations na ito. Your faith is growing abundantly. Yung iba, your faith is growing phenomenally. Hyperuxano. To increase exceedingly. Now, there are two ways to grow your faith. Two ways to grow your faith. Para pala mapakinabangan mo, for you to succeed under pressure. Huwag mong sasayangin to. Again, kapatid, God never wastes suffering. Hindi sasayangin ito ni Lord. Akala ng mundo, akala na nagpe-persecute sa'yo, naisahan ka nila? Hello, maiisahan ba nila yung Diyos na pinaglilingkuran mo? Maiisahan ba nila yung tatay mo na mahal ka? Hindi. Anong gagawin natin? Sinasabi na sa atin ng Panginoon ngayon, paano mo papakinabangan ito? Paano ka magsasucceed under great pressure? Grow your faith. Two things for you to grow your faith. Number 1 is learn to believe. Verse 3. Sabi dito, you are like brothers and sisters to us, and we ought to thank God because of you always. We should thank Him. Tignan niyo po ito. Because you are learning to believe Christ more and more. Dalawang importanteng bagay for you to grow your faith. Number 1, learn to believe. Ibig sabihin, sadyain mong matutong manampalataya. Ang pananampalataya ay natututuhan. Para yung paglakad ng bata.
na pag-aaralan. Para yung pagbibisikleta, para yung pagmamaneho. Sino po sa inyo dati hindi ka naman marunong mag-drive ng sasakyan? Kaya lang required ngayon, lalo na magda-driving school ka. Mag-aaral ka. Dati hindi ka naman marunong dyan sa mathematics na yan. Hindi ka naman marunong sa science. Hindi ka marunong sa ginagawa mo. Dati, paano mo natutuhan? Kasi pinag-aralan mo. Because you are learning. Maraming mga tao hindi lumalago kasi hindi naman nila pinag-aaralan. Importante pala yung pananampalataya. Para makaluto ka ng isang napakasarap na tagumpay, pag-aralan mong maniwala. At dito, because you are learning to believe Christ, pambihira, sinadya talaga nilang matutong manampalataya kay Kristo. Sadyain mo, kapatid. Ulitin ko, ang pananampalataya kay Lord ay napag-aaralan. Kaya nga, meron tayong libro ng pananampalataya. Walang iba kundi ang Biblia. So, sasadyain mo siya na wag lang itong kapatid alam mo yun, maaagiwan sa bahay natin. Basahin. O kaya naman yung iba na-download pero hindi naman nabubuksan, sayang siya. Dito, because you are learning to believe Christ and more, kaya sila nagtagumpay, learn to believe. 2 Peter chapter 3, verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Grow. Learn. Kung gusto mong lalong makilala ang ating Panginoon, kasi minsan nahihirapan tayo mag-pray. Parang ganito, ang dami kasing mga bully o kaya nagmamarunong na minsan ikokorek ka, i-review ka, nakala mo naman alam lahat ng bagay. Hindi. Dapat, wag kang makasarili pag nananalangin. Sabing ganon, di ba? Huwag ka manalangin ng tagumpay mo. Hayaan mo si Lord magbigay sa'yo. Hello. Talagang paniniwalaan mo yung mga pinagsasasabi sa'yo kapag hindi mo alam kung ano talagang sinasabi ni Lord sa'yo. Hindi, may nagsabi sa akin dati, huwag ka mananalangin ng tagumpay. Masama yun, ayaw ni Lord. Ako naman, nag-guilty na ako. Nung nananalangin ako ng success sa buhay, malinaw sa Bible. Jabez nanalangin, oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory. Huwag ka nananalangin ng pansarili mo. Tinuro nga ni Lord yun, give us this day our daily bread. Nakuha po natin, the more na pinag-aaralan natin kung paano manampalataya kay Lord, the more na alam natin kung paano siya i-approach kay Lord, na nakikilala natin si Lord, the more na alam natin kung paano natin siya lalapitan, but grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Ganyan po mga kapatid ang pag-grow ng ating pananampalataya. Romans 10:17. So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Ayan na naman, sasabihin na naman, hindi, hayaan mo lang si Lord ang magbigay sa iyo. Tama, si Lord ang nagbibigay ng pananampalataya, pero dapat may gagawin ka. Paano daw lalago ang pananampalataya mo? Makikinig ka ng salita ng ating Panginoon. Learn to believe. Pinag-aaralan ng pananampalataya. Kaya nga may mga katuruan, kaya nga may mga trainings tayo. Learn to believe. Sasadyain mo talagang matuto na magtiwala. Di ba? Halimbawa, wala kang tiwala sa taong yan dati, parang may prejudice ka sa kanya, di ka naman niya inaano. Sino dito dati hindi mo naman gusto yung napangasawa mo? Ilang beses ka nga niligawan eh. Pero kinatagalan, natutuhan mo siyang mahalin. Sabi sa iyo pwedeng matutuhan. Ang isang bagay na hindi mo kinasanayan. Ganon din sa paniniwala. Learn to believe. Kung gusto mong mag-grow ang faith mo, sa panahon ng kabigatan mo, sadyain mong matuto, kaysa kung saan-saan ka. Minsan natatawa ako yung iba walang devotion pero 1 hour yan, 2 hours pa minsan, nanunood ng kung ano-ano. Tutok na tutok tutok to Tutok na tutok sa kapapanood, pero di maka-devotion. Hindi, pastor, lang kasi mabigat yung napagdadaanan ko. Yun nga mabigat yung pinagdadaanan mo. Gusto mong magtagumpay, tumutok ka sa salita ng Diyos. Learn to believe. Kaysa, ano natututuhan mo dyan? Magdrama?
Sa pinapanood mo, kapatid, sumuko, gumawa ng masama. Although hindi naman lahat ng bagay na pinapanood mo masama, kaya lang ang point ko, wag mo sayangin. Yung pagkakataon, matuto ka ng manampalataya. Because you are learning to believe Christ more and more. Yun ang ginawa nila eh, kaya kinaya nila. Yung different kinds of problems na pinagdadaanan nila, dahil natuto silang maniwala. Pangalawa, mga kapatid, for you to grow your faith. Una, learn to believe. Pangalawa, live your belief. Verse 4, we actually boast about you in the churches because you have shown such endurance and faith in all the trials and persecutions you have gone through. Ang paglago pala ng faith, una, pinag-aaralan. Pangalawa, ipamuhay mo yung pinag-aralan mo. Nabasa mo, Hebrews 11:1, faith is being sure of what we hope for and certain of what we know not see. Ipamuhay mo ngayon yung sinasabi mo. Halimbawa, hindi mo pa nakikita na pagpapalain ka ni Lord. O hindi mo pa nakikita yung future na mapapangasawa mo, pero naniniwala ka, ipoprovide ng Panginoon. Huwag kang mamumuhay na kung saan para kang talunan, na para kang naubusan. Hello! Live your belief. Lalo na kapag may pressure na, dati, Lord, God's will. Lord, yung best ang gusto ko sa'yo. Pag medyo tumatagal na ng konti, to whom it may concern na eh. Paala na to! Paala na gang! Kala ko ba naniniwala ka? Live your belief. Una, of course, pag-aralan mong maniwala. Pangalawa, ipamuhay mo yung paniniwalang yan. Because you have shown. Grabe. Kaya pala, phenomenal yung kanilang faith. Hindi nila sinayang yung pagkakataon na lumago kay Lord, na makilala lalo siya. Natutuhan nila na maniwala at ipinamuhay nila yung kanilang paniniwala. Remember that faith is like a muscle. It must be exercised to grow stronger. Yung muscle na yan, nandyan lang. Iba't sila, iba yung muscle nila. Ako iba. Pareho lang kayo may muscle. Ang problema, ikaw di mo ina-exercise. Siya ina-exercise niya. Ganon din ang pananampalataya. Andyan na yan. You must exercise it for you to grow stronger. Kailangan niyang kapatid, trials and persecutions can strengthen your faith. Remember this, that an easy life can lead to a shallow faith. Kapag yung buhay natin ay papetiks-petiks lang, maniwala ka kapatid, shallow lang ang magiging pananampalataya natin. Kaya nga sinabi dito, yung hyperoxano na ito na binanggit, to increase exceedingly. Sadya talaga learn to believe and live your belief. Phenomenal yung growth. Kapatid, ngayon ang tanong, may kabigatan ka bang nararamdaman kaysa bumabad ka sa kung ano-anong bagay, matuto ka na maniwala. Subsub mo yung sarili mo sa salita ng Diyos na makilala mo siya lalo, tapos yung nabasa mo, i-apply mo agad doon sa mga katabi mong tao. I-apply mo agad doon sa nararanasan mong sitwasyon. Pambira, phenomenal growth yung mangyayari sa faith mo, maniwala ka. Phenomenal ang mangyayari. Ako po ay lumaki sa hindi maayos na buhay. Maraming mga sa paligid mo hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. Tagtag ng mga negativity yung mga tao. But when I came to know the Lord, hindi madali. Kasi galing ka dun eh. Ang huhugutin mo lang kung ano yung naituro sa'yo, kung saka kung ano nakikita mo. Kaya importante yung environment eh. Ngayon, environment mo ganyan, puro tulala. Yung ibang mga tao, hindi maganda yung lumalabas sa bibig. Hindi kakaiba yung pamumuhay nila. Hawa-hawa ulit yan. Kaya nga kahit mananampalataya ka, pag hindi mo binago ang environment mo, o kaya naman, yung takbo ng isip mo, hindi mababago ang takbo ng buhay mo ngayon.
So eto na, dito ka nakatira, anong gagawin mo? So sasadyain ko talagang matuto. Sige, basa ng salita ng Diyos kahit iba'y napapakinggan mo sa paligid mo. Kahit kakaiba ang bato ng mga tao sa'yo, sasadyain mo talaga learn. Kahit na toxic yung mga kasama mo, kahit na napaka-negative ng mga tao, learn to believe. Phenomenal talaga siya. Ang gagawin, iba to eh. Dapat kakaiba yung atake natin, then live your belief. So if you want to succeed under pressure, grow your faith. Actually, your faith is growing abundantly. Makikita natin, ang ibig sabihin niyan dito is vigorous growth. Talagang pagpapaguran mo. Total, mapapagod ka rin naman. Kapag nahirapan ka, di ba? Pagod na ako. Ayan. Di wag mo nang sayangin. Vigorous growth na nangyari. Learn to believe and live your belief. Makikita mo, nag-iiba ka. Sa panahon ng pressure, may naluluto na something. May kakaibang naluluto sa iyo ngayon. Number 1, grow your faith. Number 2, in verse 3. Sinabi dito, we ought always to give thanks to God for you, brothers, as it's right, because your faith is growing abundantly, and the love of every one of you for one another is increasing. So number 2, increase your love. Paano mapapakinabangan ang bigat na nararamdaman? How to succeed under pressure? Number 2, increase your love. Pakikita natin dito, habang sinasadya nila, tignan niyo po itong maigi habang sinasadya nila na lumago yung pananampalataya nila, sige, pinag-aaralan nila paano sila lalong lalago kay Lord. Ipinapamuhay nila yung kanilang pananampalataya. Pinag-aaralan nila paano lalong manampalataya kay Lord, paano lalo siyang makilala. Habang ginagawa nila yon para makayanan nila yung mga pagsubok, hindi lang sa sarili nila. Ang ginagawa nila ngayon, napansin mo kanina, outward. Napansin po natin kanina, vertical. Tapos dito pa horizontal na siya. Grabe, ganun pala ang growth. Ganun pala ang tagumpay. Number 2, increase your love. Now, 2 ways for you to increase your love. Dalawang bagay na makikita natin mga kapatid dito na napaka-importante para mag-increase lalo yung pagmamahal natin. Ang nakita na natin paano mag-grow yung faith natin, phenomenally Kasi kakaiba lalo na tayo nasa kakaibang panahon. Actually, mga kapatid, as a leader, tatay, leader, bilang nag-o-oversee ngayon, dumadami po yung ating mga simbahan ngayon, yung ating mga members, pati yung mga national networks natin, hindi ganun kadali. Bakit hindi mo alam yung future mo Tapos tayo ay papunta tayo sa, halos transition na tayo sa new normal. Sinabi ko nga po mga kapatid, kaya maraming mga tao bumabalik lang sa dating tagumpay, sa dating buhay nila, sa dating nangyari. Bakit? Nakawire kasi yung knowledge natin, saka yung learning natin sa past. Wala ka pa naman doon sa future Kaya napansin mo, ang daming mga organizations, ang daming mga tao, ang daming mga church leaders, gusto lagi pabalik. Gawin natin ulit to. Ito. Kaya hindi sila uusad ngayon. Kakaiba yung pinagdadaanan natin. So kinakailangan, kakaiba rin yung atake natin dito. Hindi pwedeng pabalik. Kaya lang, ang default talaga ng isang tao, babalik. Gawin ulit natin to, eto. Wala namang problema doon. Kaya lang, iba na ngayon, hybrid ngayon. Kaya ang church natin ay digital. Physical and digital. Hindi pwedeng isahan ito. So, kinakailangan, may gagawin ka talagang kakaiba. So, dito mga kapatid, paano mag-i-increase yung pagmamahal natin? Paano? Eto ngayon, ito mahirap. Kasi, Lord, ito na, pinag-aaralan ko na, parang lalo akong lalago. Na-apply mo, paano ka lalong lalago yung pananampalataya mo? Para kayanin mo, pangalawa, increase mo yung pagmamahal mo. Bakit? Namaya po sasagutin natin. Pero 2 ways to increase your love. Number 1, dalawang bagay. Number 1, mga kapatid, is sacrificial love. Ang pagmamahal pala ng isang tao ay lalong lumalago kapag siya ay handa ng magsakripisyo.
Ang pagmamahal ng isang tao ay lalong lumalago kapag siya ay handa ng magsakripisyo ng pagmamahal sa isang tao. And the love, every one of you, for one another is increasing. Ang ginamit dito is the Greek word agape. Itong agape na ito, love, generosity, kind, concern, devotedness, love-faced. Biruin mo, nahihirapan ka na, nagmamahal ka pa. Pwede bang sarili mo na lang ang intindihin mo? Yun nga ang problema, kaya nga maraming hindi nagtagumpay. Kaya nga hindi nila napakinabangan yung pressure nila. Tandaan natin, pag sarili lang inintindi mo, hindi mo kaya magtagumpay. No man is an island. At hindi ganun nakadesenyo ang church. Hindi ganun nakadesenyo ang tao. Kaya nga kapag, di ba, nahihirapan ka, puro sarili natin iintindi natin, bumabagsak ang tao ngayon. Hindi niya napapakinabangan yung matinding pressure na kanyang nararanasan. Grow your faith and then increase your love. It means sacrificial love. Nahihirapan ka na, pero nagmamahal ka pa. Parang ganito, nangangailangan ka na, nagbibigay ka pa. Pihira, doon ka umaangat. Sinabi ko, ibang atake. Kaya phenomenal yung growth nila eh. Kasi marunong na silang magsakripisyo. Yung iba naman, hirap na, feeling ano pa rin, pasosyal-sosyal pa rin. Naman problema yan. Kung kaya mo talaga. Kaya lang hindi mo na kaya, hindi ka marunong magtipid. Sabay ka ng sabay sa, wala rin, huwag mo naman sisihin din yung iba. Eh, nagdaan na sila dun. Nakuha po natin yun. Minsan maganda, naiinggit tayo sa iba eh. Pwede ma-inspire. Huwag ka lang mai-inspire sa nangyari sa kanya. Kailangan pag-aralan mo ano yung pinagdaanan niya bago niya narating yun. Nagsakripisyo muna yan, pare. Hindi niya basta-bastang naranasan yan. Sacrificial love. This is a sacrificial kind of love, not simply a sentimental or emotional na state. Hindi lang ito sentimental fondness, kapatid. Ito ay sacrificial love. Kasi nahihirapan na, nagmamahal pa. Alam niyo po mga kapatid, Thessalonica was an important seaport nung panahon na ito sa Athens, sa Greece. In Paul's day, gusto kong pakinggan mo itong maigi kasi gusto kong bigyan kita ng background dito. At naniniwala ako, kakasapin tayo ni Lord dito. Tignan niyo po, alam niyo po ba, itong binabasa natin na letter ito ni Lord sa Thessalonica. Nung panahon ni Paul, yung region na ito mga kapatid, na kung saan kabilang ang Thessalonica ay kilala na ang tawag sa kanya ay Macedonia. So region, Macedonia. Okay? Tapos makikita sa Macedonia yung Thessalonica. Okay? Ano ngayon? Thessalonica, nasa region ng Macedonia. Naalala ko, at alam ko maaalala mo to, merong passage sa Bible na kinumend na naman ni Paul yung mga taga-Macedonia. Tignan niyo po. 2 Corinthians chapter 8, verses 1 and 2. Tignan niyo po yung nararanasan nila nung panahon na yon. 2 Corinthians chapter 8, verses 1 and 2. Our friends, we want you to know what God's grace has accomplished in the churches in Macedonia. Ito pala yun. Yung sa Thessalonica. 2. They have been severely tested by the troubles they went through. Severe, yung pinagdadaanan nila. But their joy was so great that they were extremely generous in their giving, even though they were very poor. Extreme yung poverty, extreme yung pressure, pero extreme din yung giving. Pambira. Kala ko ba wag ka magbibigay pag nangangailangan ka?
Kaya nga nagtatagumpay, yung may pangangailangan siya, pero generous pa rin siya sa kanyang kapwa. Pero higit sa lahat, generous pa rin siya pagdating kay Lord. Kaya ako, I'm done pagdating sa excuses na, mahirap kasi ako kaya wala akong maibigay eh. Ang problema, meron ka kung saan-saan mo lang inilalagay. Kapag priority mo si Lord, lagi mo pwedeng gawa ng paraan. Uunahin mo si Lord. Kasi alam mo kapatid na si Lord ang solusyon sa lahat ng mga nararanasan mo. Kaya sila kinomen ni Apostle Paul dito. Extreme yung persecutions, extreme yung problems, extreme yung kanilang poverty, pero extreme din yung giving nila. They were extremely generous in their giving. Sacrificial ang tawag dun. Yung sinasabi natin, kapatid. Yung alam mo, mamamahal mo lang yun yung isang tao eh. Maraming mga tao nag-break. Tandaan natin, halos lahat naman. Noong nagkaroon siya ng problema. Recently, may nabalitaan ako na nag-break. Hindi pala nag-break. Naghiwalay yung mag-asawa. Tapos napakinggan ko mismo dun sa bibig nung babae na sinabi niya, nagkapatong-patong daw kasi yung problema niya. Ayoko nang gawin masyadong detalyado. Patong-patong yung problema niya, may namatay. Tapos may mabigat na mga naranasan sa buhay. Tapos ito pa. May sinabi pa sa kanya yung kanyang napangasawa. Patong-patong. Pero alam nyo ba mga kapatid, sa kabila ng patong-patong na problema, pwedeng lalo mong mahalin yung tao. Halimbawa, nanay at tatay mo, may problema kayo sa tahanan, pwede kayo magsulian ng kandila eh, ayawan na. Pero alam mo ba, alam ko naranasan nyo yan eh. Yung mahirap yung pinagdadaanan nyo, tapos lalo pa kayo nagbigay ng pagmamahal. Alam mo yun yung nagkasala yung kapwa mo, pero inabutan mo siya ng grace. Ibang klase yung madedevelop na love pag nagbigay ka sacrificially. Yung ikaw, nasaktan na pero nagmahal ka pa rin. Sacrificial love. Dito pala nag-i-increase ang pagmamahal ng isang tao. Recently, meron po ako mga nakausap na mga sa kabila ng mga hiwalayan na nangyayari. Meron naman po akong mga nabalitaan at naging parte tayo ng kanilang buhay. Meron po ako mga kapatid kinasal, 25 years, tapos nandoon yung 50 years na kasal na, nag-celebrate ng kanilang silver anniversary, nag-celebrate ng kanilang golden anniversary. Meron dito, nag-celebrate ng 10th year anniversary. Yung iba, first year anniversary. Bakit? Alam mo, nung tinanong ko sila, madali ba? Hindi eh. Lagi ka bang in love sa kanya? Hindi rin. Lagi ka bang masaya? Hindi rin. In 50 years, in 40 years, in 30 years, in 10 years, hindi daw eh. Pero magsasakripisyo ka talaga eh. Kaya sila tumagal. Kasi may sacrificial love na tinatawag. Di ba ang sarap nun yun na mahal mo siya sa panahon na hindi siya kamahal-mahal? Pag ginawa mo yung pagyakap sa isang tao, halimbawa sa anak mo na nagkasala, ako nararanasan ko yan eh. Tapos lalo mo siyang binigyan, of course, kokorek mo, pero pinakitaan mo siya lalo ng pagmamahal, iba yung mararamdaman mo, maniwala ka. Maniwala ka, practice mo yan. Sino dito napipikon ka sa nanay mo, sa tatay mo? Yakapin mo. Lalo mong bigyan ng pagmamahal. Ewan ko kung di tumaas lalo yung level ng pagmamahalan ninyong dalawa. Ito yung kapatid. And the love every one of you for one another is increasing. Nahihirapan kayo pare-pareho, pero patuloy kayo nagmamahalan. Pwede mo nang maging makasarili ka na eh. Pero nagbigay ka pa. Ikaw nga nangangailangan ng pagmamahal, nagbigayan pa sila sacrificially. Pambihira, ibang klase yun. Kaya pala sila na-promote, kaya pala sila kinoment, sacrificial love. Paano mag-i-increase yung love mo? Pangalawa, spread the love. And the love every one of you for one another is increasing. Yung word dito na increasing, mga kapatid, sa Greek, ay pleonazo. Alam niyo po, ibig sabihin ng pleonazo na ito, yung increasing na ito,
Ang ibig sabihin, be more widely spread. Kaya nga sa ibang translation, ginamit dito multiplied. Ay, pambira. Ganun pala mag-increase ng pagmamahal. Una, sakripisyo. Pangalawa, ikalat mo. Spread the love. Isa sa mga napansin ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonian, so Thessalonian believers, lumalagong pagmamahala nila sa isa't isa sa pagsubok. Ikinakalat nila ito. Ibig sabihin, nagiging ginawa nilang kultura yung pagmamahalan kaysa pagsasakitan. Ginawa nilang kultura yung pagpapatawaran kaysa pagkakalimutan. Kinalat nila yung pagmamahal na yon, kapatid, kaysa kung ano-anong spread natin. Misinformation, fake news, hate, spread the love. Dahil ikinakalat siya, nagiging kultura siya, at nararanasan siya. Their faith reaches upward to God, and their love reaches outward to their fellow believers. Grabe. So if you want to succeed under pressure, increase your love. Ang sarap. Una lang parang mahirap. Pero sa totoo, iba yung sakripisyo. Kapag nagsakripisyo ka sa panahon na nahihirapan kayo, lalong tumatatag yung relasyon sa pamilya, sa simbahan, sa organisasyon. Kasi may nagsakripisyo eh. Hindi lang niya hinahanap lagi na bed of roses, kailangan lagi tayo nasa cloud nine, kinakailangan nag-umapaw lagi yung pagkain, kinakailangan apaw lagi yung pera. Hindi eh. Lahat ng nagtagumpay, nagsakripisyo eh. And then ang ginawa nila, kinalat nila yung pagmamahal na to. At naging kultura sa kanila, yung pagmamahalan. Paano mapapakinabangan na mabigat na nararamdaman? Increase your love. Pag umangat na umangat, yung pagmamahal mo, makikita mo na lang, lumuluto na yan ng isang napakatinding tagumpay. Last but not the least, verse 4. Therefore, we ourselves boast about you in the churches of God for your steadfastness and faith in all your persecutions, in the afflictions that you are enduring. Number 3, endure your pressures. Endure your pressures. Endure. Napansin ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonian believers, kung paano sila humarap dun sa pagsubok na kanilang nararamdaman, dun sa bigat. Nakita niya na nag-i-endure sila dun sa pressure na yun. Di ba yung trials na binanggit nito, yung afflictions, yung pressures, ang ibig sabihin nun, di ba, thlipsis, ang ibig sabihin pressure, compression. Kinukompress ka, sinisiil ka, distress of mind. Dalawang importanteng bagay, kapatid, para ma-endure natin yung pressure. Napakatitindi at napaka-practical yung mga sinulat dito ni Apostle Paul eh. Paano mo ngayon na-endure yung pressure na ito? Ano ba dapat gawin? Number 1. Sabi dito ni Apostle Paul, verse 4, so that we ourselves glory in you, in the churches of God, for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that ye endure. Sabi dito, how to endure your pressure. Dalawang importanteng bagay, mga kapatid. Number 1, be patient. Be patient. Actually, yung ginamit dito na Hebrew word, anekomai. Dito sa endure. Ang ibig sabihin, to hold up, to bear with great patience. Ibig sabihin, marunong ka na magpasensya eh. Pero, ibuboost mo yung patience na yon kapag dumadaan ka sa ganitong pagsubok. Paano yung pasensya mo dati nung mataas yung kinikita mo? Ngayon, bumaba ng konti. Paano mo iaangat? Great patience yung binanggit dito, hindi simpleng pasensya. Itataas mo ng bahagya o todo mo kung kaya mo yung pasensya. Halimbawa, may pagsubok kayo. Paano mo na pagpapasensyahan yung asawa mo dati? Paano mo na pagpapasensyahan yung anak mo? Paano mo na pagpapasensyahan yung trabaho mo dati? Kapag may matinding pressure, taas mo ng bahagya.
taas mo siya ng bahagya. So be patient. Remember this mga kapatid, maraming mga tao matalino naman. Pero bakit sila nabibigo? Why? Many people fail in life not by lack of intelligence, but by lack of patience. Sayang matalino ka sana, kaya lang bugnutin ka. Aanhin mo yung cum laude mo. Aanhin yung pagka-valedictorian. Lagi kang bumibigay. Nakakasanayan mong umayaw. Be patient. Bakit kapatid? Minsan din naman may mga taong nagpasensya sa iyo eh. Pasensya. With great patience, to bear with great patience. Be patient. Pangalawa, sabi dito, so that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith. Pangalawa, be faithful. So ang endurance pala, listen to this very carefully. Titindihan mo yung pasensya, matinding pasensya, dito pa naman ako minsan napipikon sa ganito. Yung ang dami mong, yung ang tagal-tagal minsan, hihintayin mo. Minsan kasi gusto ko, go, go, go. Pero minsan may mga bagay na idaan mo sa proseso eh. Kasi, pwede ba mabilis na lutuin yung karne ng bakang yan? Hindi po, kailangan po talagang gagawin ito eh. Sige, kahit na, minsan nga yung sasakyan eh, nagpapahugas ako. Parang gusto ko minsan 1 minuto lang malinis na eh. Pero hindi pwede. Kinakailangan ng great. Gusto mo makaluto ng masarap na pagkain, kaya lang gusto mo 1 segundo lang luto na yan. Kapatid, pagpasensyahan mo. Gusto mong makaluto ng masarap eh. Ganun pala ang endurance, no? Pero knowing, ganda nung napag-aralan natin kanila, nang nakaraan rin yung reward system ng utak ng isang tao, lumalabas yung dopamine. Kapag iniisip mo may masarap na mangyayari after that. Be patient. Ganun na lang yung mindset natin. Pangalawa, be faithful. So ang mga nag-i-endure na tao, nag-a-apply yan ng pasensya, pero at the same time, nag-a-apply ng faithfulness. Sabi sa New Living Translation, we proudly tell God's other churches about your endurance and faithfulness in all the persecutions and hardships you are suffering. Paano mo mapapakinabangan yung bigat na iyong nararamdaman? Kasi mga kapatid, natural naman talaga, may hardships. Kaya lang nung tinamaan ka ng mabigat na pagsubok, yung iba, nagloko. Yung iba, nag-apply ng faithfulness. Kasi naman, may problema kami ng asawa ko. Ang problema, ginawa mong solusyon yung ibang tao. Tapos ka ngayon doon. Ang problema niyan, kapag lagi kang umaayaw at lagi kang nagiging unfaithful, kapag may pagsubok kang pinagdadaanan, kasi minsan sisisihin mo ng sisisihin yung ibang tao, hindi issue dito sila. Ang issue dito ngayon, tayo. Paano ka humaharap kapag may ganito ng matinding affliction na nangyayari sa'yo? Ngayon, kapag, ganito lang eh, yung kaya ko di ba, ala ka. Kaya lang, ang pinag-uusapan natin dito, paano ka magtatagumpay under pressure. Kaya yung iba, milya-milya na ang inilayo. Kasi nung sila ay may kinaharap na matinding pagsubok, nag-apply sila, kapatid, ng patience. At the same time, nag-apply ng faithfulness. Para sa isang kumpanya. Sino yung mga nakinabang ngayon? Di yung nagpasensya. Isipin niyo po yung pinakamalalaking kumpanya ngayon sa Pilipinas at sa buong mundo. Please, isipin yung maigi. Hindi ganun kabilis yan. At yung mga kasama niya, hindi ganun kalalaki ang sahod nila. Kaya lang nag-apply sila ng pasensya at nag-apply sila ng faithfulness, lalo na nung panahon na pinipirata na sila ng iba. Pero nagmahalan pa rin sila, naging faithful pa rin sila sa kanilang trabaho. Eto ngayon, pinakikinabangan nila ang sarap ng kanilang tagumpay. Bakit? We proudly tell God's churches about your endurance in faith and faithfulness in all the persecutions and hardships you are suffering. Gusto mo ng masarap na tagumpay? Kaya lang, lagi ka nagpapapirata. Lagi ka nagpapawasak. Paano ka? Paano ka sasama sa matinding tagumpay? Lagi kang umaayaw.
So if you want to overcome hardships, endure pressure. Again, God never wastes suffering. Hindi nagsasayang ang Diyos ng suffering. Trials work for us, not against us. Just be patient. Just be faithful. Sipin mo na lang kung ano mararanasan, ano mangyayari sa buhay mo after mo mapagtagumpayan nila. May kasabihan nga kapatid that you can grow a mushroom overnight, but it takes many years and many storms to build a mighty oak tree. Nakakita ka na ba ng oak tree, kapatid? Baka kahit 10 tao, yung ibang oak tree, hindi mayakap yun sa tindi, sa laki, sa lawak ng kanyang nasasakop. Pero hindi mangyayari yun. It takes many years. It takes many storms to build a mighty oak. Gusto mo ba, kapatid, makabuild ng isang matagumpay na pamilya? Matagumpay na tahanan? Matagumpay na ministeryo? Endure. Be patient. Kapag nagkaroon kayo, kapatid, ng misunderstanding, wag yung ayoko na. Be patient. Dahil balang araw, kakailanganin mo rin yan, pasensyang yan sa ibang tao. Ako pag nahihirapan na ako mag-apply ng isang bagay, iniisip ko na lang din, pakikinabangan ko ito balang araw. Itong pasensyang ito. Bigay mo ngayon, aanihin mo bukas. Paano magtatagumpay sa iyong mga pinagdadaanan? Paano mo ito mapagtatagumpayan? How to succeed under pressure? Number 1, grow your faith. Increase your love and endure your pressure. And I will end with this. Babasahin ko ulit, kapatid, verse 4. As a result, ito yung sinabi ni Apostle Paul, we speak about you to God's other groups of believers. We are so happy to tell them about you. You are showing how God's people should live. Pira. Pinapakita nyo sa kanila kung paano mamuhay. Kaya nga lagi namin kayo ipinagmamalaki sa kanila. Tuloy ni Apostle Paul, sabi niya, people often cause you bad trouble and pain because you are Christians. Sinabi ni Apostle Paul, but you are continuing to believe Christ. You are continuing to be patient and brave. Keyword, continue. Magpatuloy sa pananampalataya kay Kristo. Kapatid, hindi mo pagsisisihan yung pagpapatuloy na ginawa mo. Continuing to believe Christ. Yung pagpapatuloy mong pagtitiwala kay Lord, hindi mo pagsisisihan yan. Makailang beses gusto ko nang umayaw. Makailang beses tama na, pagod na ako. Makailang beses nangyari yan. Mangyayari yan sa isip mo, kapatid, yung battle na yan. Pero alam mo, kapatid, ang hindi ko pinagsisihan. Nung maisip ko ito 25 years ago, na ayaw ko na magpastor. Halos taon-taon minsan dumadapo yan sa isip. Let me be honest. Lalo na pag nahihirapan tayo, hindi lang sa ministry, pati sa pamilya mo, pati sa buhay mo. Dumadating yan pati sa pag-aaral mo, pati sa karir mo. Minsan nga pati sa relasyon mo kay Lord eh. Ba't ang hindi ko pinagsisisihan, kapatid? Sa kabila ng mga temptations na yon, sa kabila ng mga bagay na yun na dumaan sa aking isipan, ang hindi ko pinagsisisihan, yung pinagpatuloy ko pa rin. Ang paniniwala ko na may Diyos na buhay, na hindi ako iiwan at hindi ako pababayaan. Kapatid, magpatuloy ka kay Lord. Magpatuloy ka kay Kristo. Di mo yung pagsisisihan. Sino sa atin ngayon sinasabi mo, Lord, gusto ko pong tumuloy. Pero Lord, kasama ka. Itong importante doon, tutuloy ka ng kasama si Kristo. Tutuloy ka na nananampalataya kay Kristo. At makikita mo, malalagpasan mo ang lahat. Dahil sa Kanya mo ginagawa ang lahat ng ito. Ikaw sa kasi Jesus ngayong araw na ito, kapatid. Pagbulay-bulayan natin ang ating mga napakinggan ngayon. Naniniwala ako na meron dito kinakausap ka ni Lord ngayon. Na meron dito, kapatid, dumadaan ka sa iba't ibang matitinding pressures sa buhay. At sinasabi mo ngayon, Lord,
ayaw ko pong mag-regret. Gusto ko pong magdesisyon ng tama, Panginoon. Kapatid, ang hindi mo pagsisisihan ay yung isuko mo ang buhay mo kay Lord at yung magpatuloy ka sa ating Panginoon. Who among you here right now, sinasabi mo, Lord, I want to succeed under pressure. Di ko alam kung saan pressure yan, sa tahanan mo, financially, or maybe physically, gusto mo nang sumuko. Oops, teka lang kapatid, hindi mo napakinggan ito nang wala lang. Nakausap ka ni Lord, magsasucceed ka under pressure. Yung bigat na yan, papakinabangan mo. Hakat kasama mo si Lord. If you're this person right now, sinasabi mo, Lord, gusto ko pong magtagumpay na kasama ka. Gusto ko po ito mapagtagumpayan, Panginoon. Hindi ko po alam. Pero Lord, itanim mo sa akin lahat na napag-usapan namin ngayong araw na ito. Samahan mo po ako sa pag-a-apply nito, Panginoon. If you want to succeed right now under pressure with Christ, give your life to the Lord right now. Bigay mo kay Lord yung sitwasyon na yan. At naniniwala ko, ibibigay niya sa iyo yung tagumpay na yung inaasam. Kapag tatagumpayan, malalagpasan mo yan, maniwala ka. At bukas makalawa, kinig ka muna dito kapatid. Napansin niyo yung pinagmamalaki ni Apostle Paul, yung mga taong ito na dumadaan dito. Bukas makalawa, alam mo, sasabihin na ng mga anak mo, buti na lang si tatay, hindi umayaw. Mahirap na yung pinagdadaanan namin. Hindi na lang di siya umayaw. Mahirap na pinagdadaanan nila ni nanay. Buti na lang, di niya kami iniwan. Buti na lang, nagpatuloy siya kay Lord. Pasasalamatan ng mga anak mo yan. Pasasalamatan ng asawa mo yan. Pasasalamatan ng church yan dahil may isang leader na hindi umayaw. Panahon na may problema na siya, inintindi ka pa niya. We have always to thank God. Gusto mo ba kapatid, balang araw, na maging kapakipakinabang ang mga pagsubok na yan? Lagay mo si Kristo sa gitna nito. If you're this person right now, mananalangin tayo. This is your first time. Bigay mo kay Lord, pinagdadaanan mo, bigay mo kay Lord ang buhay mo. Pray this prayer with me right now. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the center of my life. Be my King. Be my Lord. In Jesus' name. Amen. Kung ikaw itong taong ito, kapatid, na handa ka na magpatuloy na kasama si Lord, ituloy mo na yan, kapatid. Ituloy mo na yan. Sa kalagitnaan ng pressures, maybe you are sick right now. Maybe you are sick and tired right now. Maybe you are about to give up right now. Nasabi ni Lord, teka lang, pakinabangan mo yan. Pakinabangan natin yung pinagdadaanan mo. Succeed under pressure. Magiging patotoo yan, kapatid. Lahat ng pinagdadaanan mo ngayon. Father, in the name of Jesus, I lift up to you my brothers and sisters right now. Sa mga katatayan, Panginoon, na dumadaan sa mabigat na pagsubok, lalo na may pressure, Lord. Minsan nagiging maliit ang tingin nila sa kanilang sarili. Dahil tila baga napabayaan na nila ang kanilang pamilya dahil wala na silang magawa, may magagawa ka pa, kapatid. In the name of Jesus, I lift up to you these fathers right now. Lord, lalo pang tatatag, lalo pa siyang lalakas, Panginoon. Lalo pang magiging kapakipakinabang ang kanyang buhay, Panginoon. Ipagmamalaki. Magiging testimony sa kanyang pamilya at sa marami pang mga tao at kapatid sa pananampalataya. Gagamitin mo ang kanyang buhay, Panginoon, in the name of Jesus. Sa bawat isa, Panginoon, na dumakakaranas ng karamdaman, Lord, I pray, God, that you heal these diseases right now in the name of Jesus. Lord, gawin mo pong testimony yung kanilang pinagdadaanan physically right now. Itong kagalingan na ito ay magdudulot ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. In the name of Jesus, I rebuke that sickness. In the name of Jesus, I speak for healing. In the name of Jesus, Lord, I pray for peace which transcends all understanding, Lord. Sa lahat na naguguluhan ngayon, na nagiging dahilan para hindi siya makapag-isip ng malinaw, in the name of Jesus, bigyan mo po siya ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, kapatid, magpatuloy sa pananampalataya,
magpatuloy sa pagsamba, magpatuloy kapatid sa ating Panginoon. Hindi mo pagsisisihan ang lahat ng yan. Dahil ginawa mo yan para sa ating Panginoon. Salamat po, Panginoon. We praise you, God. We glorify you. Ngayong oras na ito, kapatid, pasalamatan mo ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon ngayong araw na ito. At naniniwala ako, kapatid, when praise goes up, blessings come down. Let the Lord Jesus move in the midst of your suffering, in the midst of your trials. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa'yo na dumadaan sa matinding suffering. Sa'yo na dumadaan sa matinding persecutions. Sa'yo na dumadaan sa mabigat na sitwasyon. Luwalhatiin mo si Lord. Rise above the storm right now. Bless the name of Jesus. Wherever you are. Oh Lord. Bless the name of the Lord. Ano man ang iyong pinagdadaanan, ano man ang iyong nararanasan, just bless the name of the Lord. When praise goes up, blessings come down. Oh God. Come on, just praise Him. May lumalakas, may gumagaling ngayong oras na ito. May nag-a-advance sa kanyang pananampalataya. Don't waste your suffering. Don't waste this opportunity. Don't waste. Come on, bless the name of Jesus. Oh God. Oh Lord. Lord, I will bless your name. Whatever the circumstances. Kaysa umayaw ka, sumamba ka. Kaysa wasakin mo ang sarili mo, magpuri ka kay Lord. Kaysa sumuko ka, sumamba ka na sa Kanya. Come on, just bless the name of the Lord right now. Happy Father's Day po sa mga tatay, daddy, papa na kasama po namin dito. So tunay na iba ang buhay na kasama ang ating Panginoon. So nagpapasalamat po tayo unang-una po sa Ama po natin sa langit na walang katulad ang pagmamahal at sa ating mga ama ng tahanan. So sa mga tatay po ulit, daddy, papa, kami po ay ulit na bumabati po sa inyo. Maraming salamat po sa tapang, tibay, tiyaga, sa matinding pangunawa po sa amin. In behalf of Amazing Hope Christian Church International, kami po ay bumabati po sa inyo ng Happy Father's Day at masaya po kami na nakasama po namin kayo sa gawain ng ating Diyos. So ang mga tatay po natin, marami po silang pinagdaanan na pressure, kaya lang itong mga pressure na to ay malaking bagay po sa mga tatay na katulad ko po. In my experience really, na pag wala ang ating Panginoon, in any situation, walang tagumpay sa sarili at walang tagumpay sa pamilya. Kaya iba po ang mga tatay na may pananampalataya sa ating Panginoon. Matindi ang endurance ng tatay na kung saan ang Diyos ang sinasandalan, sa Diyos na nananampalataya na hanggang ngayon, nagsusumikap, nagtatrabaho para lang itaguyod ang kanyang pamilya. Kung kasama mo kapatid, ang iyong daddy, papa, tatay, pwede bang yakapin mo siya, magpasalamat ka sa kanyang ginawa sa iyo, sa pagtsatsaga? Pwede mo rin siyang bigyan ng pera, regalo.
the token of appreciation sa ating mga tatay. At patuloy natin silang ipanalangin. Come on, let's pray for our daddy, papa, tatay. Lord, maraming salamat po sa bawat buhay na kasama ko po rito, lalo-lalo na po sa bawat tatay, daddy, papa. Maraming salamat po sa pagsama mo sa kanilang mga buhay. Bigyan niyo pa po sila ng tapang, kakayanan at pagpapala upang itaguyod ang kanilang mga pamilya. God, continue to be with them. Strengthen them and give them more knowledge from you sa bawat decision na gagawin nila, and protect them in any work of evil and any accident in the name of Jesus. And let your glory be with them. Ano ang kanilang mga ginagawa, na saan man sila ngayon, Panginoon, naniniwala po kami na patuloy nyo silang ginagamit para makilala ng ibang tao ang isang tunay na Diyos, buhay na Diyos, at maranasan din nila ang ibang buhay na katulad na naranasan po namin ngayon. Maraming salamat, O Diyos. And before we end, I invite you to raise your hand kung kaya nyo po to receive this benediction, that every time ito ay binabanggit, dinideclare ng lingkod ng ating Panginoon, just receive it and it will be yours. People of God, sons and daughters, may the Lord bless you and take care of you. I receive. And may the Lord be kind and gracious to I you. receive. And may the Lord look in you with favor and give you peace. I Lord, receive. we receive all this blessing in Jesus' name. Amen and amen. Happy Father's Day.